Magandang araw mga kakwentuhan! Isa na namang panibagong kwento ang ating matutunghayan at maririnig na siguradong ating mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Kwentong pinamagatang Susi sa Kahirapan. Hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral ang isang tao. Ang totoong nagiging hadlang sa pag-abot sa mga pangarap ng tao ay ang mga taong hibang ang isipan. Palagi nilang winawakasan ang kakayahan ng isang tao na maabot ang mga pangarap ng mga ito sa buhay. Lahat ng mga tao ay kayang makapagtapos ng pag-aaral kung sasamahan lamang nila ng sipag at tiyaga. Hindi sapat na dahilan ang walang pera dahil sa panahon ngayon ay marami ng paraan para kumita, mapa-online man yan o hindi. Katulad na lamang na mag-asawang sina Ricky at Elma. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho nila bilang mga janitor sa isang kilala at prestihiyosong paaralan ay nagsumikap silang pareho para lang mapag-aral ang kanilang dalawang anak at makapagtapos ang mga ito sa pag-aaral. Madaling araw pa lang at hindi pa tumitilaok ang mga manok ay gising na ang mag-asawa. Maaga silang gumising palagi upang maghanda sa kanilang pagpasok sa trabaho at pati na rin ipaghanda ang mga kakailanganin ng kanilang mga anak sa paaralan. 3:00 pa lang ng umaga ay nakatapos na silang magluto ng almusal at pati na rin ang baon nila sa trabaho at baon ng dalawa nilang anak sa eskwelahan. Kasalukuyan na nasa 4th year, college na ang kanilang panganay, samantalang ang bunso nilang anak ay kasalukuyan na nasa 3rd year college. Leia, anak, gumising ka na dyan. Baka mahuli kayo sa klase niyan. Paggising ni Elma sa panganay niyang anak, kinalabit niya pa ito sa binti upang magising, ngunit tulog mantika talaga ang kanyang panganay na anak. Napabuntong hininga na lamang tuloy si Elma dahil ayaw gumising ng panganay niya. Napabaling na lang tuloy siya sa taas ng double deck kung saan nakahiga ang kanyang bunso. Bea anak, gumising ka na dyan. 4:00 na, maghahanda pa kayo sa pagpasok sa school. Baka mahuli kayo ng ate mo sa mga klase nyo kapag hindi pa kayo gumising. Sambit naman ni Elma sa kanyang bunso. Ngunit katulad ng nangyari sa kanyang panganay, ay nanatili lamang itong tulog at tila ba hindi naririnig ang paggising niya sa mga ito. Napasampal na lamang si Elma sa kanyang noo at tiningnan ang dalawang anak na tulog mantika kung matulog. Ganyan ang laging senaryo at ganap nila tuwing umaga bago pumasok ang kanilang mga anak sa paaralan. Mabuti na lamang dahil matagal lang ang mga ito nagisingin sa umaga pero masipag naman pagdating sa pag-aaral. Iyon ang labis na pinagpapasalamat ng mag-asawa na naging katangian ng kanilang dalawang anak. Hindi ba talaga kayo gigising dalawa? Mahinahon ang boses na tanong ni Elma sa dalawang anak na natutulog pa rin hanggang ngayon. 1. At sinimulan na nga niya ang pagbibilang upang tuluyan ng tumayo ang mga ito. 2. Napahalukip-kip na si Elma nang hindi pa rin gumagalaw mula sa pagkakahiga ang dalawa niyang dalaga. Kapag ito nakaabot ng 3, hindi ko kayo bibigyan ng baon ngayon sa school. Siyempre, biro lamang niya iyon. Bilang isang ina ay hindi kaya ni Elma na makita niyang walang makain at nalilipasan ng gutom ang dalawa niyang anak. Mas ayos sa kanya na nagugutom siya kaysa makita na kumakalam ang sikmura ng dalawa niyang dalaga. Ganon ang pagmamahal niya bilang isang ina. Nay naman! Sabay at nakasimangot na bulalas ng dalawa, napapungay-pungay ang mga mata na umupo ang mga ito sa kanilang kinahihigaan. Lihim na lang napangiti si Elma at tumakim.
Natutuwa siya sa tagumpay niya na gisingin ang mga ito mula sa pagiging tulog mantika. Mabuti naman at gising na kayong dalawa. Kanina ko pa kayo ginigising pero tulog na tulog pa kayong dalawa. Kung hindi ko pa babanggitin na hindi ko kayo bibigyan ng baon, hindi talaga kayo gigising. Anas ni Elma, seryoso lang ang boses at mukha niyang dahilan para mapasimangot lalo ang dalawa niyang anak. Tigilan niyo ako sa pagsimangot niyong yan. Napatingin si Elma sa wall clock na nakasabit sa gilid lang ng kanilang double deck. Oh, tignan yung oras. Malapit nang mag 4:30 pero nakahiga pa rin kayong dalawa dyan. Magsitay. Hindi na naituloy pa ni Elma ang kanyang sasabihin nang sabay na napatili ang dalawa at parang kidlat na dali-daling nagsitayo sa mga higaan nila. Malilate na ako! Sabay ulit na bulalas ng dalawang dalaga bago nagunahan na pumunta sa banyo upang makaligo na. Natawa na lamang si Elma sa nakikitang kilos ng dalawa. Nakita niya na nagunahan ito papasok sa banyo ngunit mas mabilis kumilos si Bea. Kaya ito ang unang nakapasok sa loob. Napailing na lamang siya sa pagbabangayan ng dalawa. Leia anak, doon ka na lang maligo sa banyo sa baba. Baka tuluyan ka lang mahuli sa klase mo kung hihintayin mo pang kapatid mo na matapos sa pagligo. Suhestisyon bigla ni Elma sa anak. Kaagad naman nang umiti si Leia sa kanya. Sige po, Nay. Magalang nitong paalam sa ina bago kumaripas ng takbo pababa ng hagdan dahil baka mahuli na nga siya. Saktong 6:00 ng umaga ay nakahanda na ang dalawa niyang dalaga. Pati sila ng kanyang asawa ay nakabihis at nakahanda na rin ng gamit. Wala na ba kayong nakalimutan dalawa? Yung mga baon nyo, nandiyan na ba? Yung mga notebook at papel, baka naiwan nyo pa sa loob. Sunod-sunod na tanong ni Ricky sa dalawang anak niya. Nakangiti at marahan naman na sabay na umiling ang dalawa. Nandito na po, Tay. Sagot ni Bea. Wala na po kaming nakalimutan, Tay. Sagot naman ni Leia. Kung ganon, halika na kayo. Baka mahuli tayong lahat sa pagpasok niyan. Anas ng kanilang tatay. Matapos masiguro na nakalak na ng mabuti ang kanilang barong-barong at maliit na bahay, ay nagpasya na silang umalis. Dahil sa isang destinasyon lang ang patutunguhan nila, ay palagi silang 4 na sabay pumasok sa eskwelahan. Sa pinapasukan na paaralan kasi ng kanilang mga anak, ay doon din sila nagtatrabaho na mag-asawa. Sa araw-araw ay ganoon na ang nakasanayan nila, sabay-sabay na maghahanda sa umaga para sa pagpasok sa trabaho man o sa paaralan. Sabay-sabay din na aalis at papasok sa iisang eskwelahan. At syempre, sabay-sabay din sila na uuwi sa kanilang maliit na bahay. Ilang taon na rin naman na nilang ginagawa ang daily routine na iyon, kaya nasanay na lang din sila sa paglipas ng panahon. Mag-ingat kayo ha, huwag kayong pasaway kapag may klase na kayo, huwag rin kayong magpapalipas ng gutom. Mag-aral kayong mabuti dalawa kung ayaw niyong magaya sa amin ng mama niyo. Yan ang palaging sinasabi ng kanilang ama sa tuwing pumapasok na sila sa paaralan. Nakangiti naman na palagi ring sumusunod ang dalawang dalaga na sinasabi ng kanilang tatay. Siyempre naman, Tay, ingat po kayo sa trabaho. Babay po, Nay, Tay, una na po kami. Iyan naman ang palaging sagot ng dalawa sa kanila bago tuluyang maglakad ang mga ito papalayo sa kanila. Ang pagiging isang janitor ay hindi biro. Hindi biro dahil una sa lahat ay ang pagiging janitor ang isa sa pinakamahirap at mabigat na trabaho sa mundo. Kailangan ng lakas, pasensya at tiyaga ang trabaho na ito. Lakas dahil kailangan mong linisan ang lahat ng pinag-uutos sa iyong linisan.
Pasensya dahil ang paglilinis ay hindi mabilis na gawain. At tiyaga dahil sa kabila ng hirap at bigat ng trabaho bilang isang janitor ay hindi ganon kalaki ang pera na maaari mong maging sahod. Tunay na hindi nagiging patas ang pasahod sa mga janitor sa Pilipinas. Dahil kung ano pa ang mahirap at pinaka nakakapagod na trabaho ay iyon pa ang mababa ang pasahod. Ngunit dahil matatag ang mag-asawang sina Ricky at Elma, ay nagtiyaga talaga sila upang makapagtapos lang ng pag-aaral ang dalawa nilang anak. Ganoon talaga siguro kapag magulang. Handa silang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Mabuti na lamang dahil may scholarship ang dalawang dalaga. Dahilan para maging libre ang tuition fee sa pag-aaral ng mga ito. Tanging pang-araw-araw na gustusin na lang ang nainaalala ng mag-asawa. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa namalayan na lamang nila na malapit na ang graduation day ng kanilang panganay. Labis na natuwa sina Ricky at Elma nang tuluyang makapagtapos ng kolehiyo ang kanilang panganay na si Leia. At mas lalong nagalak nang malaman na aakyat ang kanilang panganay sa entablado at magtatapos bilang isang magna cum laude. Matapos ang graduation ni Leia ay isang maliit na salo-salo ang naganap sa kanilang maliit na bahay. Pasensya ka na anak ha, ito lang kasi ang kaya namin ng nanay mo. Pasensya na kung wala tayong pambili ng cake para sa graduation mo. Bakas ang lungkot na saad ng kanyang tatay habang sinasamahan niya itong kumuha ng mga plato sa kusina. Napangiti naman si Leia at pansamantala muna na inilapag sa lamesa ang hawak niyang 4 na plato. Kaagad niyang nilapitan ang ama at niyakap ito mula sa tagiliran. Tay, wala yun. Ayos lang po kahit hindi bongga ang celebration natin sa graduation day ko. Ayos na po ako nakasama ko kayo ngayong graduation ko. Nakangiti na anas ni Leia sa kanyang ama. Sa huli ay napangiti na rin si Ricky dahil sa kanyang narinig. Masaya siya na nagkaroon siya ng anak na mabait, mauunawain, hindi maluho at masipag mag-aral. Sapat na iyon sa kanya kahit na mahirap lang sila. Mabilis na lumipas ang mga araw, ilang araw pa lang simula noong makagraduate si Leia sa kolehiyo bilang Bachelor of Arts in Psychology ay may nag-alok na agad ng trabaho sa kanilang panganay. Iyon ang naging advantage ni Leia dahil nakapagtapos siya bilang magna cum laude sa isang kilala at prestihiyosong paaralan sa kanilang lugar. Matapos lumipas ang 1 taon ay si Bea naman ang magtatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. At mas lalong ikinatuwa ng mag-asawa at pati na rin ni Leia na magtatapos ang kanyang kapatid bilang magna cum laude din sa paaralan na pinanggalingan din niya. Halos hindi magkamaway ang galak na nararamdaman ni Ricky at Elma dahil sa wakas napagtapos din nila sa pag-aaral ang dalawa nilang mga anak. Proud tatay at nanay ang peg nila matapos masabitan ng medalya at makuha ni Bea ang sariling diploma. Nakaka-proud kayong dalawang mga anak. Pareho pa kayong nakapagtapos bilang magna cum laude sa college. Maraming salamat mga anak ko. Parehong naiiyak na anas ni Ricky at Elma sa dalawang dalaga. Hindi po, Nay, Tay. Kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil hindi kayo sumuko sa pagtatrabaho bilang janitor sa school para lang makapagtapos kaming dalawa ni Bea sa pag-aaral. Kami po dapat na maging proud sa inyo ni Nanay, Tay. Salamat po sa sakripisyo nyo para sa amin. Umiiyak na mahabang saad ni Leia. Kaagad naman na napatango si Bea habang nakikinig. Ang mga namumuong luha sa kanyang mga mata ay tuluyan nang bumagsak dahil sa sinabi ng kanyang ate Leia. Tama po si ate, tay, nay. Proud na proud po kami sa inyo.
dahil sa mga sakripisyo nyo para lang sa amin? Yung tipong kahit ubos na kayo at hinang-hina ay mas pinili niyong magtrabaho para lang po sa pag-aaral namin? Salamat po sa lahat, Nay, Tay. Matapos magsalita ay sabay-sabay nilang niyakap ang isa't isa. Paulit-ulit din nilang binubulong ang kanilang pasasalamat at ang pagmamahal sa kanilang pamilya. Nang tuluyan nang makahanap ng permanenteng trabaho si Bea, ay pinahinto na nila ang kanilang magulang sa pagtatrabaho sa paaralan bilang mga janitor. Noong una ay tutol pa ang mga ito, ngunit sa huli ay napilitan din nila ang kanilang mga magulang na sila naman ang bahala upang tustusan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Mula sa napakarami na mga banyo, mga classroom, mga silid-aklatan, mga hagdan, mga faculty, mga office at mga hallway, ang matyaga nilang nilinisan makapagtapos lang ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Sa huli ay nagbunga ang mga sakripisyo na ginawa nila para lang sa kanilang mga anak. Tunay na gagawin ng mga magulang ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.